Simple lang ang naging pagdiriwang ng ika-78th birthday ni Nanay Violi. Naglinis lang siya sa kanilang tahanan, pero naantala ito sa pagdating ng isang delivery man. Hinahanap po namin ang bahay ni Nanay Violi Banastas po. Oh, ito nga Sino po. po yon? Ito po yun. Ay, Nanay ko. magandang tanghali po. May dumating po na delivery para kay Nanay. Buong akala ng matanda, ito ang ipinadeliver niyang buhangin. Kayo lang po ang pwedeng tumanggap. Pero laking pagtataka niya nung ang bumungad sa kanya, hindi truck. Buksan natin, Nanay, at makikita po natin kung ano ang laman. Ano po? 1, 2, 3! Surprise! Happy birthday! Van surprise pala ito para kay Nanay Violi. Palakpakan natin! Binigyan din siya ng bouquet na may kasamang cash. Nanay, may 5,000. Yung bulaklak nyo. Nakatanggap din siya ng isa pang regalo, Nanay, ano sa tingin nyo ang laman? At naku, bagong wallet. may patao din. Pero ito ang talagang nagpaluha kay Nanay Violi. Oh, Diyos ko. We have Best Mother Award! Palakpakan! Ayan, maraming salamat! Happy birthday, Nay. Salamat po sa lahat. Maraming po salamat sa pag-aalaga niyo sa akin. Lagi ko kayong ipinagdarasal at hindi ko kayo malilimutan. Maraming salamat, Inay. Huwag kayong mag-alala. Kahit di ako nakakauwi diyan, lagi kayo kasama sa dasal ko. Nabigyan ka ni Lord ng napakalakas na pangatawan. Enjoy your birthday. Happy birthday. Mahal na mahal ko tayo, Diyos ko. Rapi. Ang naghanda ng lahat ng ito, hindi niya raw tunay na kadugo, pero itinuring niyang tunay na anak. Ang dati niyang alagang si Rafi na matagal na niyang hindi nakikita. Oh, Diyos ko. Rapi. Pero nasaan na si Rafi? Ngayong Mother's Day, tunghayan ang kwento kung paanong ang itinanim na pagmamahal sumisibol sa kaibuturan ng ating puso. Sa bahay na ito sa Bansud, Oriental Mindoro, nakatira ang pamilya ni Nanay Violi. Sa pagsasaka itinaguyod ng kanyang mister ang 6 nilang mga anak. Sa kabila po ng kahirapan ng buhay, kami naman po ay naigapang din po ng aming mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral. Kami po ay 5 guro. Likas daw talaga sa kanilang pamilya ang tumulong sa kapwa. Halika, huwag ka mahiya. Hanggang taong 2006, pinatuloy raw ni Nanay Violi sa kanilang tahanan ang isa sa mga naging estudyante ng kanyang mga anak. Ang nooy musmus pa lang na si Rafi. Ako po yung unang nagturo doon sa Little Baguio. Si Rapi po bale ay may kapatid na nauna kong pinatira dito sa amin. Isang napakalaking blessing sa amin mag-anak. Dahil kung siya may aming natulungan, lalong higit ang itulong niyo sa amin, sa aking mga apo. Si Rafi, hindi nila itinuring na iba. Nakikita po namin kung paano siya makisama sa amin, kung paano siya mag-aral, alam namin na kaya niya. Naging katuwang daw ni Violi si Rafi sa mga gawaing bahay. Kasakasama niya rin daw ito magsimba. At katabi pa niya, pati sa pagtulog. Siya nga ang aking bunso, maalaga sa mga aking mga anak at apo at maging sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at siya dumating sa amin. Pinag-aral din nila si Rafi hanggang kolehiyo. Hindi ko tinuturing na sakripisyo yung pagtulong ko kay Rapi dahil bukal sa loob ko at sa aking mga anak ng aming buong pamilya na siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral. Talagang kahit kami may hirap, sinusuportahan namin siya. Parang tunay ko na talagang anak yan.
Pero makalipas ang halos isang dekada ng panunuluyan sa pamilya ni Nanay Violi, si Rafi umalis? Ano ang dahilan para iwan ang inang kumupkop sa kanya? Sa Pasay City namin natagpuan si Rafi. Nagtatrabaho sa isang travel agency. Ilang taon man ang nakalipas, tandang-tanda pa rin ni Rafi ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kanyang Nanay Violi na itinuring niyang pangalawang ina. Swerte ko po sa kanila kasi tinulog po ako lang. Ano po, higit po sa kadugog ba? Doon ko po naranasan yung maging masaya yung buhay ko. Ang tunay na pamilya ni Rafi nakatira sa bundok sa isang liblib na barangay sa bayan ng Bansud. Amin po silang itinataguyod para po sila namin mapalaki, mapag-aral. Kahit po kayo namang hirap po ng amin dinanas ng mag-asawa. Ginapang po namin sila. Isang araw po, isang beses lang kayo kumakain, isang saging. Naging malapit daw ang loob niya sa kanyang teacher na anak ni Nanay Violi. Kasi po si Madam Hair po, kasama po ako niyan dati nung nagaturo po sa amin sa bundok. Kasi wala po siyang kasama dati. Ako po yung inaasahan nila doon. Kaya nung inalok daw siya nito na tumira sa kanila sa bayan, hindi na raw siya nagdalawang isip. Ito raw ang nakita niyang oportunidad para makapag-aral. Nung time na kailangan daw nila ng aampunin, nagpresenta na po ako sa kanila na ako na lang. Sumama po ako sa kanila kahit di po set nila. Si Rafi nakatagpo ng bagong pamilya kina Rosalie sa kanyang teacher at napalapit nga ng husto sa ina nito na si Nanay Violi. Nung nandun na po ako, parang nabunutan na po ako ng tinik sa likod. Parang nakahinga po ako ng maayos. Diyan ko po, yung naranasan na makakain ng 3 beses ng heart. Yan po yung nagparamdam sa akin ng tunay na nanay. At sobrang laking utang na loob po dun sa kay nanay na yun. Kaya thank you talaga kay Lord kasi nakilala ko yun. Pero kalaunan, nagdesisyon si Rafi na umalis sa poder ni Nanay Violi. Sobrang nahihiya na po kay nanay kasi may katandaan na rin po. Nagkakaisip na rin po ako na magtrabaho para yung kikitain niya, para pa niya nalabon din na ibigay sa akin. Sabi ko nga kay Rafi, anak, kung ikaw ay kulang sa pira, ako ay may itinago din eh. Kahit kami nag-iirap, gusto ko siya ay makatapos ng pag-aaral. Siya nga ayaw kong parising. Gusto ko anak, magtapos ka muna. Para kung ikay manawal sa iyong trabaho, ikay may babalo ka. Pero hindi nagawa ni Rafi na makatapos ng pag-aaral. At dahil madalas subsob sa trabaho, may ilang taon na rin daw siyang hindi nakakabisita kina Nanay Violi. May communication pa rin po kami, nagbi-video call po kami. Kaya isa sa naisip niyang sorpresa, Ay nanay, nandini po sa sasakyan. ang handugan si Nanay Violi ng regalo sa ika-78th birthday nito. Happy birthday! Tagal ko nang hindi umuwi, halos 8 years na. Doon man lang, papasaya ko man lang si Nanay Violi. Kahit sa kunting lang ba, sa kunting halaga lang. Kasi habang buhay kong datalawin na utang na loob sa kanya yung buhay ko. Nandito siya, inay. Maraming salamat. Hindi Ayan. mo ako nakakalimutan. Hindi rin ka nakakalimutan, anak. Lagi kang nasa aking puso at lagi kong naalaala ikaw. Ngayon? Gusto ko pong masulat yung pagod niya sa akin, pag-aalaga niya sa akin. Mahal ko siya. Parang gusto ko lagi siyang mapasaya. Sabi ko, salamat naman. Di malaga sa akin ng kalugaro. Managay, pangit pa. Ako, Diyos ko. Rapi!
Dahil matagal na ring hindi nagkikita sina Rafi at Nanay Violi, Mahilig po si nanay sa bulaklakan na ano po, na duster. Ito po talaga yung hilig niyang bilhin pag mag-ano po kami, magpunta ng bayan. sa linggong ito, si Rafi uuwi ng Bansud sa Oriental Mindoro para personal na batiin ang kanyang nanay-nanayan ngayong araw ng mga ina. 9 na oras inabot ang kanyang biyahe, pero wala raw ito kung ikukumpara sa paghihirap sa kanya ni Nanay Violi. Delivery po para kay Nanay Violi Banastas. Nung una, hindi ito nakilala ni Nanay Violi. Hanggang sa Hindi mo ako nakilala. Hindi mo nakilala. Sa'yo masaya inay. Sa'yo masaya ko. Happy Mother's Day. Salamat naman. Papasalamat po ako. Hindi lang po kay Nanay Violi at sa Family Banastas. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, anak, dahil kahit hindi ka namin kadugo, ay ikay napamahal na sa akin at napamahal din ako sa iyo. Napakasaya ko. Ano, ape, masaya man din ako. Mahal na mahal kita, Nay. magkaibang dugo man ang nananalaytay sa mga ugat ni na Rafi at Nanay Violi, pinag-uugnay naman sila ng pagmamahal. Tunay ngang hindi lahat ng anak hinugot sa sinapupunan ng isang ina. May iba hinugot sa puso. Medyo tisay at maamo ang muka ng tigaromblon na si Jean. Pero bakit kaya iniiwan siya ng kanyang manliligaw kapag nakita na ang buo niyang pagkatao? Agaw pansin sa San Andres Romblon ang isang dalaga na malamanika raw ang ganda. Sabi nila ay maganda daw ako. Siya si Jean na ang inbox pirmi raw sabog sa dami ng gusto siyang makachat. Sabi ay, siguro maganda ka sa personal. Kaya nag-chat din sa na pwede magkita kami. Pag mag-video call, kita ko yung mukha ko. Pero yung katawan ko na hindi ko pinapakita. Dahil kapag nakita na raw ng mga ito ang kanyang kabuuan, Hindi na siya nag-reply. sa edad kasi ni Jean na 28 anyos, 3 feet lang ang kanyang height at ang kanyang mga binti putol. Wala rin siyang mga paa at kaliwang kamay. Kalahati na ang katawan ko. Pero sa kabila nito, si Jean nagka-love life. Ilan yung naging ex mo? 4 po. Hanggang nakilala niya si Joey na ayaw na siyang pakawalan. Gusto na siyang pakasalan. Humanga po ako sa kanya na kahit ganyan po siya ay marami din siyang nagagawa. Pero sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib, may ex si Jean na nagbabalik. Yung ex ko nagpaparamdam sa kay pumunta sila doon sa bahay. Hindi pa siya nakamove on. Nainis nga po ako doon. Kabilan ko sana siya na tigilan niya na si Bibigyan. Sino ang pipiliin ni Jean? Haba ng hair mo, girl, ha? Inborn o congenital ang kondisyon ni Jean. Ang kanyang nanay Rosalinda may teorya kung bakit siya nagkaganito. Habang pinagbubuntis ako ng nanay ko, may nakita siya isang teddy bear. Gusto niya bilhin, kaso kulang yung pambili na. Parang naisip niya pala yung teddy bear. Naiinggit din po ako sa kanila. Ba't ako ang binigyan ng Diyos? Pinukot niya ako, sinabihan ako na unano. Hayaan ko lang po, hindi ko pinapansin. Pero may kunting nandun din po ako minsan.
Sa kabila nito, pinilit ni Jean na mamuhay ng normal. Natakot po ako magpakipagkita sa mga ibang tao. Isip ko, ba't matago ako kung tao din naman ako? Pagkatapos po ako ng kolehiyo na education po ang kinuha ko. At natutong umibig. Ang una ko naging sa ilang months na doon kami noon. Kaso, rimlet ko siya. Kasi meron din nagsabi yung mga pinsan ko na hindi maganda sa kanya. Muli siyang nagmahal. Pumunta siya sa bahay. Isang gabi lang siya nagtulog noon. Tapos nag-uwi siya. Pagka umagahan, din na siya nag-chat sa akin. Sa kabila nito, hindi tuluyang isinara ni Jean ang kanyang puso. Muli niya itong binuksan sa katauhan ni Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Taga San Andres din, banda. Ilan months din kami. Pero Naghiwalay kami dahil ay may mga bagay na pinipilit niya ako na ayaw ko. hanggang nakachat ni Jean si Joey. Gaya ni Jean, si Joey makailang beses na ring nasawi sa pag-ibig. Ka-anim na ex na ba ako. Ang pinakahuli niyang relasyon, tumagal pa ng 7 taon. Gusto niya po makatapos ng pag-aaral niya para daw po makatulong din siya sa mama niya. Kaya tinulungan ko po siya mag-aral. Tapos hinahatid sundo ko po siya pag magpasok siya po. Ako po yung nagpapabaon sa kanya. Pero nung nakuha na raw ng kanyang nobya ang kanyang diploma, si Joey ipinagpalit na raw sa iba. Parang nawala na po ako ng ganang mag-girlfriend noon. Kasi po ayaw ko na pong masaktan ng ulit. Pero kinalimutang lahat yun ni Joey nung nakita niya online si Jean. Maganda po yung maputi din, tsaka matangos din naman ng ilong. Simula umaga hanggang gabi po kami magka-chat. Nakikilig ko sa mga chat niya po. Nagtatanong siya sa akin kung may boyfriend daw ako. Sabi ko ay wala po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Pinili ko po siya para ligawan kasi po ay mabait po siya. Natakot din po ako. Naisip ko parang iiwan din niya ako. Kaya bago pa man tuluyang ma-fall sa isa't isa, inamin na ni Jean ang pinakatatago niyang sikreto. Sana matanggap mo ako sa kalagayan ko. Send ko sa kanya yung picture. Nakita ko na yan, sabi niya sa akin. Inistok daw niya ako sa Facebook ko. Kita ko po siya doon, okay din naman po yung kalagayan niya. Hindi naman po talaga siya alagain. Hindi naman po yung nagpatigil sa akin na para mahalin po siya. Iba po siya sa mga naging ex ko po. Pag nagatampuhan po kami kasi ay naayos po namin agad. Si Joey umakyat na ng ligaw kina Jean. Parang isang bulaklak na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. Mas maganda po siya sa personal kaysa po sa Facebook lang. Pumunta siya talaga sa bahay. Sincere talaga siya sa akin na ligawan niya talaga niya ako. Sabi ng mama niya baka lukuhin ko daw yung anak niya. Sabi ko po ay hindi ko naman po lulukuhin yung anak niyo. Aalagaan ko naman po siya. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Napakita niya sa akin kung gaano niya ako kahalaga sa kanya. Nahulog na din po yung loob ko sa kanya. Sinagot ko na siya. Pinaramdam niya sa akin kung gaano niya talaga ako kamahal. Nirerespeto din niya ako. Ramdam ko po na siya na po talaga yung nigay ng Diyos sa akin na maging kapartner ko na po. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Maalaga po siya tapos maalalahanin din po. Dito na din ako para magmahal sa'yo. Okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Hindi ko po siya lulukuhin. Aasawahin ko na po siya ngayon. Dahil nadama talaga ni Joey na mahal niya si Jean, makalipas lang ang 2 buwan, namanhikan na siya. Pero habang naghahanda sila sa nalalapit na kasal, may biglang nagparamdam kay Jean, ang dati niyang nobyo.
si Kenneth. Pumunta sila doon sa bahay, pangamusta. Nainis nga po ako doon. Kabayan ko sana siya na tigilan niya na si Bibigyan, tsaka ikakasal na din po kami. Magbago kaya ang isip ni Jean na pakasalan si Joey? Baka daw mag-away kami nung ex niya. Sino ang kanyang pipiliin? Ang multo ng kanyang nakaraan? Alam ko naman na hindi pa siya nakamove on. O ang mundo niya sa kasalukuyan? Kung sabi ko ay, ba't ka magsisilos doon kung na hindi ko naman siya mahal. Wala po kung pagdududa na balikan niya po yung ex niya kasi mahal niya daw po ako. Kaya nito lang April 24, tuloy ang kasal! Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Ang bride na si Jean, all dressed in white, may corona pa. Lakas makaprinsesita! Lang ang iyong ngiti. Okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Masaya po ako. May isang lalaki na kaya akong pakasalan. Nahanap ko na po yung babaeng para po sa akin. Ang newlyweds, nagsasama na ngayon sa iisang bubong. Dati po kasi ay sa chat lang po kami nagbabalik ng good morning. Ngayon po ay personal na po. Bawat gising, kasama ko siya. At dahil hindi pa tapos ang kanilang honeymoon, si Joey, Diyan ka naman na may surprise ako sa'yo. sinorpresa ang kanyang misis, date by the beach. Para sa'yo, love. Anong gusto? Makain tayo. Salamat. Love. May inihanda rin siyang love letter para kay Jean. Dear Jane, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Katulad ng sinabi ko sa'yo, tanggap kita at buong buo. Mag-aaway man tayo, pero hindi maghihiwalay. Ikaw ang aking ngayon, ang magpakailanman. I love you, love. Love, thank you din sa lahat. Dahil kung ano ako, tinanggap mo ako. Alam ko na hindi mo nakikita sa kaanyuan ko, nakikita mo din sa puso mo. Love you, love. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Sa buhay, lalo na sa pag-ibig, hindi laging ligaya ang unang daan. Kadalasan, pusong sugatan. Kailangang harapin din ang ating mga multo bago magmahal ng buong puso. Isang mundong puno ng pag-ibig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.